Maraming salamat po, Preacher Rene. And I will always be grateful, forever grateful kay Preacher Rene na nagdala sa amin dito sa church. Way back, 1988, that was 35 years ago, nung kami ay nag-aaral sa Pasay City West High School. And also, grateful sa ating pastor na talagang humubog sa atin. Humubog sa akin at nabigyan po tayo ng pagkakataon na maging kahalili niya po ngayong umaga. Tayo pong lahat ay magbukas ng ating mga Biblia. Napakaganda po ng ating topic this morning. And I hope it would be a blessing to each and every one of us. In Ephesians chapter 4, verse 21, Ephesians 4:21. Basahin po natin ng sabay-sabay. Are you there? Sabay-sabay po tayo. Ready? Ephesians chapter 4, verse 21. If so be that ye have heard him and have been taught by him as the truth is in Jesus. Amen? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong umaga na kami, Panginoon, ay narito sa bahay-sambahan, nagkatipon, upang kami ay patuloy na makasumpong, Panginoon, ng pag-asa, ng kapahingahan, sa pangako, Panginoon, ng iyong salita. Salamat sa aming mahal na pastor, na patuloy na ninanais na ang bawat isa sa amin ay tumibay, maging mabunga, Panginoon, sa buhay pananampalataya. Pagpalain mo kami ngayong umaga, Banal na Espiritu, mangusap ko po sa aming mga puso. Purihin ka, magligtas ka po ng mga kaluluwa, at patuloy mong pukawin ang tubig po ng bautismo. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo po, ating pong i-recite, Who am I to God? Alam nyo, favorite na nire-recite ko po ito. It reminds me who am I and what I am capable because of God. Basahin po natin. Who am I to God? I am a child of God. By my name, I am loved, chosen, and graced by God. Today, I decide to humble myself and serve. I stir up my faith to say, God is here, so anything is possible. Today, I declare, people are my passion. His mission is my mission. His house is my priority. Excellence is my standard. Generosity is my privilege. All of these are for Him, for this day, His house, His hour, and it all starts now. Be seated, please. Muli, magandang umaga po sa bawat isa. At gaya nga po ng aking nasabi kanina, isa pong pribilehiyo sa aming bahagi na kami po ay pagtiwalaan ng ating mahal na pastor na kanyang maging kahalili. Alam niyo mga minamahal, napakaganda po ng ating pong topic na pag-uusapan. At ito po ay napapanahon. We need God's truth in our daily life. Kailangan ba talaga natin ng katotohanan ng Diyos sa buhay natin araw-araw? Gaya po ng sinabi natin kanina, ng ating pong nabasa sa Efeso, kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya, ibig sabihin tayo po'y nakapakinig ng salita ng ating Panginoon, ng salita ng Diyos, at tayo ay natuto as the truth is in Jesus. Gaya ng katotohanan na kay Jesus. Ibig sabihin, ang katotohanan o ang tunay na katotohanan na kay Jesus lamang, nasa Diyos lamang. Seriously speaking, mga minamahal, the devil, Satan, wants to believe us in all of his lies. Alam niyo po ba mga minamahal, na ang dyablo, si Satanas, nais niya po tayong paniwalain. Nais niyang ilagay sa ating mga isip, sa ating puso, yung kanyang mga kasinungalingan. Mag-a-upload po yan. Itong ating diablong kalaban, mag-a-upload yan ng tons of lies into our hearts. Ng maraming kasinungalingan. Ilalagay yan sa ating puso upang sa ating isip, rirehistro yung mga kasinungalingan na yan. At kapag ang kasinungalingan na yan nasa isip na natin, lalabas yan sa ating mga gawa, it precedes to our deeds.
And then out of that, in our deeds precedes habit. Hindi mo namamalayan yung iniisip mo, ginagawa mo na, at lagi-lagi mo nang ginagawa. It preceded habit, and habit preceded character. Isang araw, ganun ka na. Yun na ang pagkatao mo. It is your character, and then character precedes destiny. And that will be your life. Yun ang gusto ng Diablo eh. The devil wanted us to be a loser. He wanted us to be discouraged. He wanted us to be depressed, to be unproductive, and to be hopeless. Yun ang gusto ng Diablo sa atin eh. Kaya nga sabi ng John chapter 10 verse 10, anong sabi doon? The thief cometh not but for to steal, and to kill, and to destroy. But I am come, sabi ng Panginoong Jesus, that they might have life, and that they might have it more abundantly. Ang Diablo gusto niyang sirain ang buhay natin, gusto niyang sirain ang pag-aaral natin, gusto niyang sirain ka sa trabaho, gusto niyang sirain ang pamilya. Gusto niyang patayin yung pangarap natin. Gusto niyang patayin yung paglilingkuran at ningas na meron tayo sa gawain. He wanted us to destroy. Yun ang gusto ng Diablo eh. Yun ang gusto ng kalaban natin. Masira ka, malugmo ka, at nang sa ganon, ma-discourage ka, at hindi ka natatayo. The devil wanted us to be a loser. But the opposite of that, the Lord Jesus wanted us what? To have an abundant life. The Lord Jesus wanted us to be victorious. The Lord wanted us to be successful. Pero itong lies, itong kasinungalingan ng Diablo, laging ilalagay sa isip natin, loser ka. Hindi mo na kayang iwasan yan. Hindi ka na makakaalis dyan. Di ba? Hindi ka na naninigarilyo. Nagbe-vape ka naman. O, anong pagkakaiba noon? Kasi yung kasinungalingan ng Diablo, okay yan. Kasi yung sigarilyo, sisirain niya ng baga mo eh. O, vape, hindi naman, mabango pa. Kasinungalingan yun eh. That is the devil's lie. Wherein in fact, ang sabi ng Bible, di ba? Our body is the temple of the Holy Spirit. Anumang bagay na masama na kinakarga natin sa ating katawan, sumisira sa ating katawan, sinisira natin ang templo ng banal na Espiritu. Kaya nga sabi ng Bible pakaingatan natin. Nakita nyo yung mga kasinungalingan na inilalagay ng Diablo sa ating isipan? That's why, mga minamahal, one of the best thing we have to learn is to trust God's timing and His ways. Ito na po ang pinakamaganda, pinakamainam na matutunan natin, mga mananampalataya, mga kaibigan po namin, mga panauhin, na tayo po'y magtiwala doon sa tinatawag na pamamaraan ng Diyos at hindi ng ating pamamaraan. Lahat po ng sinabi ng Panginoon, sabi ng ating awit kanina, standing on the promises of God, my Queen, to eternal ages. Di ba? Lahat po ng pangako ng Panginoon, matutupad po yan. Lahat ng sinabi niya, mangyayari yan. Nung sinabi niya, gusto kong magtagumpay ka, magtatagumpay ka. Magiging maayos ka. Pero ang gusto kasi ng Diablo, sirain ka. That's why God wants us to know the truth, and not only to know the truth, but also to do that truth. Gawin natin yung natutunan natin. It may not happen the way you think. Maaring sasabihin mo, bakit ganun ang tagal? Bakit hindi pa nangyayari sa akin? And even when you had planned, maaring hindi yun sa plano mo eh. If you're trying to control the outcome and the time frame you're going to live, worried. Kapag hinayaan po natin, mga minamahal, na gusto natin yung masusunod, kukontrolin natin lahat ng bagay, ang kalalabasan po niyan, lagi tayong magwo-worry. You know why? Because we wanted to control God. The God you can control is no God at all. Tandaan po natin yan.
The God we can control is no God at all. Ang tingin natin sa Diyos parang vending machine. Pag naglagay ka ng denomination, gusto natin may lalabas. Di ba? Ang tingin natin sa Diyos para siyang genie. Na kapag kinaskas natin yung lampara, may lalabas na higanting genie pagkatapos, bibigyan niya tayo ng 3 kahilingan. Nagpray ako, Lord. Sagutin mo yan, ha? Oh, nag-serve ako, Lord, ha? Ipasa mo ako sa interview, ha? Pasa mo ako sa exam, ha? Nagbigay ako, Lord. I-bless mo ako, ha? We wanted to control God. Gusto natin, dahil may ginawa tayo sa Kanya, gusto natin, Lord, balik mo kagad sa akin. We wanted to control God. Hey, no. The God we can control is not God at all. Hindi ganyan ang Diyos natin, eh. Ano nangyayari? We ended up frustrated. Di ba? Dahil hindi nangyari yung gusto mo, eh. Hindi naganap yung plano mo. We ended up discouraged. We ended up stressed. Oh, hindi na nga ako magsisimba. Wala namang nangyayari. Bumabalik ako ng hapon. Bumabalik ako ng Wednesday. Pero ganun pa rin, eh. Hindi naman nangyayari yung gusto ko. Yung panalangin ko, hindi naman sinasagot, eh. You are discouraged. You are frustrated. Why? Because you wanted to control God. Listen, mga minamahal. You have to release the control. Kailangan nating i-release yung control. You have to let go or having to have it happen our way. Hindi sa pamamaraan po natin. Alam na ng Diyos yung magpapa-upset sa atin. Alam ng Diyos yan. He knows the end from the beginning. You know why? Kung alam na ng Diyos yung pasimula at alam niya na rin yung katapusan, gaya ng sinabi ni Preacher Rene, hindi niya sa atin ibibigay yung details ng gitna. Why? Hihinto ka ng manampalataya. Kasi alam mo na mangyayari. Hinto ka na. Okay naman pala, sabi ng Bible, magiging maganda buhay ko. Ganun ba yun? Kapag alam na natin ang lahat ng bagay na gagawin sa atin ng Diyos, we will not exercise our faith anymore. Anyway, I can be blessed. I'm gonna be blessed. Pag sinabi ba ng Panginoon, 3 months from now, magkakaroon ka ng isang malaking break. Anong gagawin mo? Uy, magsisiting pretty ka na. Mga minamahal, pinlano na po ng Diyos lahat para sa atin. Alam niya yung mga bagay na magpapaganda ng buhay natin. Nakita niya na yun, eh. Yung magpapainam, yung magpapaangat ng ating kalagay. Nakita na ng Panginoon yun, eh. Alam ng Panginoon, there are good breaks coming. Diba? May mga darating na magaganda. Nakita niyo yung rainbow, di ba? When you have seen a rainbow, laging nagpapaalala sa atin yan that after the storms, sisikat ang araw. After the storms, may panibagong bukas, may pag-asa. May magandang mangyayari. Di ba? Napuprostrate tayo kasi we wanted it our way, not God's way. Naalala ko nga eh. Yung predicament ni Aldrich when he is applying for a job, di ba? Yung dami ng resume na kanyang ipinasa. Then, pagdating sa interview, ang nagiging problema lagi, yung kanyang physical standing. Kasi isasalang ka lahat di ba? Psychological and then pagkatapos physical. Because he is dealing with numbers, pagdating dun sa opta, para suriin na yung kanyang paningin kung ito ay magandang vision, that you will be dealing with numbers, hindi ka pwedeng magkamali.
Nagtataka siya, bakit hindi pa siya tinatawag din? Sabi, may problema eh. Nasilip na naman yung kanyang disability. Di ba? And it breaks our heart. Di ba? Imagine every morning, bababa ako, iiyak na lang ako, sabi ko, how if, kung lahat na mag-i-interview sa kanya, sasabihin, okay sana eh, kaso may problema tayo rito eh. He will ended up what? Wala siyang trabaho. Pero mo nag-aral ka, pagkatapos hindi ka rin ma-acquire. Umisip na nga ako ng paraan, di ba? Sabi ko sa inyo, gagawa na lang kami ng negosyo eh. But it reminds me of the promises of God. Lord, you allowed him na makapag-aral at makapagtapos eh. I know you will allow him to work. Diba? Lo and behold, pinatawag siya ng company. Maybe, mababa yung kanyang starter pack. Pero sabi ko sa kanya, okay lang yan. I-consider mo yung proximity from your workplace to the church, to your house. Kukunin mo yung malayo, yung pagod mo, yung pamasahe mo, mataas ang sweldo, pero anong mangyayari? Ganun din, pagod ka. Hindi ka na makakapag-church. Dito, LRT ka lang, oh. Sa Malati lang ang office mo, paglabas mo ng opisina, Quirino kagad, LRT. Pagbaba mo, Rotonda kagad. Pwede mo ngalakarin eh. Okay lang yan, nak. Pag nag-uusap kami, nak, musta? Saya ka ba? Yes, Dad. Kasi yun ang ano eh, di ba? Once you enjoy, once you know where your passion is, hindi pwedeng hindi ka masaya, hindi ka mag-enjoy. Isang araw, nakagat ako ng pusa. Sa shop namin, marami kaming pusa. Sa bahay namin, marami naman kaming aso. No? One time, yung aming pusa, naipit ng makina, yung kanyang buntot. I just wanted to help yung aming pusa, pero akala ng pusa namin, lalo siyang puputin in danger nung hinahawakan ko siya. Kinagat niya ako talagang, yung buong dito talagang dumugo. Sa akin okay lang, malinis naman yung pusa eh. Alaga naman yung pusa. Pero alam mo sila, nag-aalala sila kasi may napanood sila eh. Doon sa YouTube, yung pinabayaan, hindi inintindi, akala nila okay lang. One time pinapanood sa akin ni Mikel, natakot din ako eh. Pinapanood niya sa akin, yung bata nandoon na sa ospital. Sabi ng doktor, bakit yung pinatagal? Bakit ngayon lang? Ano nangyari sa bata? Meow. Meow. Natakot ako, baka isang araw, isang gabi, magmeow na rin ako eh. Anong ginawa ko? Siyempre, kay Kapitan, lapit ako, hingi ako ng mga certification. Kasi alam niyo maganda sa ating gobyerno, sa Pasay, meron po tayong libreng serbisyo ng medikal. Alam niyo ba yun? Meron tayo rito sa Doña Nenas. Pwede kayo injikan ng mga anti-rabies. Libre yun. Pero siyempre, i-comply mo yung mga requirements. Pumila ako dyan. Alas 8, alas 10, natapos ko lahat kasi pumunta pa kami dito sa may Malibay Plaza eh. 10 o'clock, nandoon na ako sa may Doña Nena. Sabi sa akin nung nasa reception, Sir, pasensya na po, cut off na kami. Mahigit 100 na po yung pasyente. Bukas na lang po kayo bumalik. Number 1 po kayo. Medyo nasaktan ako eh, di ba? Paano sabi ko? Ha? Bukas pa? Paano kung bukas magmiyaw ako? Hindi sir, 3 araw yan, sabi sa akin. 3 araw po epekto niyan. So sabi ko, sige, balik na lang ako sa shop para may marami pa akong magawa. Alam niyo, tumawag si Aldrich, tinawagan niya yung nanay niya. Ma, kamusta si daddy? Hindi na cut off na rin sa bukas na lang pinababalik siya. Ha? Bakit? Di ba sabi ko, pumunta kayo ng Adventist, covered yan ng aking HMO. Naalala ko, meron nga pala kaming card. So punta kami ng HMO, ng Adventist. Ako talaga namang, ang daming sinaksak sa akin eh. Lahat yata sinaksak eh. No? You know how much that cost? It costs 18,800. Pero wala akong binayaran. Kasi covered eh, ng kanyang HMO. Eh meron pang 3 shots. You know how much is per shot? 4,000. Free yun eh.
Nakita nyo, no? Alam mo, doon ko na-enjoy yung privileges na meron si Brother Aldrich. Maaaring hindi ganun kalaki ang agad ang sweldo, pero yung mga privileges and perks na meron siya, imagine ano, yung takot ko dati na magpa-laboratory. Siyempre, pag nagpa-laboratory ka, sunod-sunod na yan, gastos yan eh. Kasi meron kang health card, wala kang aalalahanin. Sabi ko, praise God, no? We never quitted on God's promises. Paano kung sinabi naming anak, talagang wala, hindi ka matatanggap sa trabaho, magnegosyo na lang tayo. Dito ka na lang sa shop, magbantay ka na lang. Di ba? Yun ang pamamaraan natin, pero iba ang pamamaraan ng Diyos. Nakita nyo? Marami siyang pamamaraan at ipinapakita sa atin, ayaw kasi nating subukan. God wanted us His way, not our ways. The healing, the favor, the right people are ready on our schedule. Nagdadya na yan eh. No? If we release control of what is troubling us, we can enjoy life while waiting for life to change. Yan ang nagpapa-upset sa atin eh. Kasi nga, gusto natin tayo ang kukontrol, gusto natin tayo ang nagdi-demand, dapat ganito, ibigay kagad ng Panginoon, dapat answered prayer kagad. What's keeping you awake at night? Ano yung nagpapanatiling gising ka dahil sa pag-aalala? Di ba? Are you thinking of the business? Nag-aalala ka dahil parang hindi pumipick up ang negosyo? Nag-aalala ka sa trabaho dahil parang walang nangyayari? Parang hindi ka mapupromote? Nag-aalala ka sa pag-aaral mo? Makakapagtapos ka ba? Makakapag-enroll ka ba next year? Nag-aalala ka ba sa pamilya? Magbabago pa ba ang anak ko? Magbabago pa ba asawa ko? Iigi pa ba buhay namin? What are you keeping awake at night? Ano sabi ng Psalms chapter 55 verse 22? Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Nakita nyo, mga minamahal, ibigay nyo sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon yung ating mga alalahanin. Why? For God will sustain us, and He will not suffer us to be moved. Release it, sabi ng Panginoon. I'm in control. Huwag kang mag-alala, anak. I'm ordering your steps. I'm working behind the scenes. It may not be good yet, but I'm going to turn it for you for good. Alam niyo mga minamahal, once we believe God and His Word and His timing, hindi na po natin kailangan pang ubusin yung ating oras sa pag-aalala. At kung nakikita naman natin mga minahal, walang nagbabago. And you are now beginning to tempt. And you are now beginning to worry. Just stay at rest. Why? When you are at rest, it's showing, God, I trust you. Di ba? Subukan mo, gumawa ka ng problemado ka. Gumawa ka ng stress ka. Ang resulta niya, laging palpak. Naranasan niyo yan? Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, stress ka, kahit anong review mo, walang pumapasok sa utak mo. Di ba? Nanay, mga nanay, di ba, stress tayo sa bahay? Yung mga ginagawa natin, lalong pumapalpak. Tatay, na-experience nyo yan? Pag ganyan na ang mga nararamdaman natin, hey, relax ka muna, easy. May mga time, talagang, pag pumapalpak na ako, hinto na muna ako. Alis muna ako. Why? Kasi alam ko mas lalong dadami yung palpak. You rest. Siguro, iniisip mo, mag-i-improve ba yung aking kalusugan? Kumusta na naman kayo resulta ng laboratories? You could be worried and complaining, but instead, you are thanking God, you're declaring His promises, you're being your best each day. Di ba? Standing on the promises of Christ, my King, through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing, standing on the promises of God. Ilan sa atin dito, nandudoon yung sobrang takot kung ano yung ilalabas ng kanyang medical. Di ba?
Ako talaga, takot ako eh. Pero nakita ko yung ating laboratory, oy, praise the Lord. Di ba? Kasi the more you worried, the more you become frustrated, and the more you become unproductive. Kailan lang eh, Sister Arlene, sinamahan ko sa Adventist, di ba? Yung mammogram, may mga time, she is in pain. Ang sakit-sakit ng kanyang breast. Kahit ako natatakot eh. Ma, let's go. Pati doon sa x-ray, pinasama pa talaga ako. No? Pinatabi pa ako doon sa doktor habang tinitignan. Lo and behold, yung mga worries, tama si Preacher Dante, yung mga worries natin, 99% hindi naman yan nagkakatotoo. Anong sabi nung doktor? Okay, ma'am, you are free of cancer. Wala naman po akong nakikita, wala naman po akong nakakapa. Ang kailangan lang talaga magbawas kayo ng timbang. Kinakailangan po ma'am talagang paliitin mo yung tummy mo. Now, it's good na kami po ay naglo-low carb, di ba? Kasi kailangan, kasi alam niyo po, pag masyado tayong mabigat, doon pala talaga nagkakaroon yung mga patong-patong na mga nararamdaman natin sa ating katawan. No? Kaya ako talagang determined ako eh. Talagang pabababain ko yung timbang ko. From 87 kilos, nung kami po ay nagtimbang, doon sa adult men. Alam niyo na nagtimbang ako last Friday doon sa Adventist Hospital. I'm 72 kilos. Imagine the loss. Salamat, nakinig ako kay Coach Arman. Talagang pinakinggan ko yung lagi niyang pinapanood. No? Pinalo ko yung lagi niyang pinafollow. No? Yung isang magaling na low carb practitioner. Pero tama rin si Ninong Moreng. Hindi pwedeng napanood mo, okay na yon. Kailangan ikonsulta mo din talaga sa doktor kung para sa'yo, kung akma para sa'yo. Which I did. No? Sabi ko, Dok, pwede po ba sa akin to? May inam eh. That's what allow God's into work. Pag inalis mo yung alalahanin mo, inalis mo yung nagbibigay sa'yo ng agam-agam, ibinigay mo sa Panginoon, pinapayagan po natin na ang Diyos magtrabaho sa atin. But if you're upset over what's not changing, you are upset over worried about your finances, hindi ka na nakakatulog, magbabago pa bang anak ko? Titino pa bang anak ko? Sign po yan, na dahan-dahan ka nang humihinto sa pananampalataya. Alam niyo, yung mga bina-Bible study namin sa F-Cruz, ang titigas ng ulo na ito, kukulit na ito. Talagang, ando doon ako, nagba-Bible study kami, talagang ang ingay eh. Pero naniniwala kasi ako, isang araw itong mga taong ito, dahil nakakapakinig ng salita ng Diyos, babaguhin to. Ganyan kami. Tanong kay preacher ni, ganyan po kami. Nung pumunta kami rito, isang klase kami, ako yata pinakamakulit eh. Ako pinakamaingay eh. Look, may pruwebe eh. Si Preacher Bonnie, di ba? Nung ako ay maging kinatawa ng pagpapaawit, abay, napakalaking kasiyahan sa akin yun eh. Eh yung kami pa ay mabigyan ng pagkakataon na katulad nito, lalo na. Ito yung mga minamahal. Huwag tayong pagsawaan. Huwag tayong huminto. Just enter into God's rest. Yun ang kailangan eh. Come back to a place of peace. You can trust God and be worried at the same time. Hindi pwede yun eh. Nagtitiwala ka sa Diyos tapos nag-aalala ka. Hindi pwede. Once you trust God, once you believe God, iniiwan mo lahat ng alalahanin mo. And you know God is working through that. When you are trust, you know that God is in control. Nakakita ka ng isang taong may malaking pinagdadaanan and then very cool lang siya. Okay lang siya. Why? Kasi naniniwala siya, God is in control. Kahit na naman ang gawin natin, wala namang mangyayari, di ba? Magwawala ka, lalo lang lalaki ang problema. Magagalit ka, lalo lang madadagdagan ng problema. Di ba? Just relax and give it to God. All things are going to work for your good. Dahil sabi ng Panginoon, what He started, He will finish it. Amen?
Di ba? Ang tagal na natin na dumadaan sa maraming problema Nandito pa rin tayo Di ba? Nakatayo pa rin tayo. Tayong mga nagnenegosyo Di ba? Hanggang ngayon Hanggang ngayon, may negosyo pa rin tayo Maaring hindi maganda, maaring medyo mabagal hindi katulad ng dati, pero praise God. Di ba? I was touched nung sinabi ni Preacher Dante, may trabaho ka, naaasar ka, samantalang yan ang pangarap ng mga taong walang trabaho. Di ba? Minsan galit na galit tayo Yung bahay natin may tulo, bumabaha pag umuulan. Yan ang inaasam-asam ng mga taong natutulog lang sa lansangan. Di ba? Reklamo ka na reklamo. Ito na naman ang ulam, fried chicken na naman. Wala na bang ulam dito? Puro na lang fried chicken, puro na lang manok. Yung iba nga walang makain Di ba? There is something wrong. Gratitude and attitude are choices. Di ba? Ayaw mo kasing maging mapagpasalamat. Ayaw mo kasing pasalamatan kung ano yung meron ka. You are keep on comparing your life to other lives. Ito nyo mamaya, itatouch natin yan. Ang ganda niyan. No? Tandaan nyo po mga minamahal, ano po ang dalawang importanteng bagay na dapat nating maintindihan pagdating sa katotohanan? In relation to His Word. Tandaan nyo po mga minamahal, God's standard of right and wrong never changes. Yung tinatawag na standard, yung pamantayan ng Panginoon pagdating sa tinatawag na katotohanan, hindi nagbabago. Kung ano yung mali 2,000 years ago, 3,000 years ago, even 6,000 years ago, hanggang ngayon mali. Nagbabago ang kultura. Yung mga gawi, yung mga pananaw, yung pag-uugali, yung mga nakasanayang pamumuhay, nagbabago Sa paglipas ng maraming panahon, lalo na ngayon, we are living what? In a computer age. Di ba? Yung mga opinyon, nagbabago. Yung dating hindi pwede, ngayon pwede na. Yung mga dating bawal, ngayon pwede na. Yung mga dating mali, ngayon tama na. Yung mga dating straight, ngayon. Di ba? Paminta na. Nagbabago Ganun po But listen, truth never change. Never change and never changes. Truth is eternal. God's perspective is bigger than ours. Yung pananaw ng Panginoon mas sigit at mas malaki sa atin kung paano natin tinatanaw ang isang bagay, kung paano natin tinatanaw ang isang sirkumstansya. No! Sa paningin at pananaw ng Diyos, iba ang natatanaw niya. Nakikita niya ang mas matibay na ikaw. Nakikita niya ang isang mas matibay na ako. Nakikita niya ang mas matibay na tayo kapag tayo ay dumadanos o lumalakad sa mga sirkumstansya ng buhay. Truth is eternal. That's why we need to trust God. Kinakailangan nating maintindihan, mga minamahal, na ang ating pong trabaho ay magtiwala sa Kanya at ilagak ang ating tiwala sa Kanya. Hindi po natin trabaho na tayo po ang magdesisyon, ano yung tama, ano yung mali. Hindi, mali yan. Ito ang tama, ito ang gawin natin. Kaya dyan nagkakaroon ng problema sa buhay kahit sa pamilya. Di ba? Masyado tayong assuming. Yung mga akala natin, lahat alam natin. Hindi, mali yan. Ayaw natin patalo. Tayo mga lalaki, di ba? Tayo mga asawang lalaki. Makinig ka sa akin. Ako ang tatay. Ako ang padre ng pamilya. Ano sabihin ng nanay? Ganun ba? Sige. Maghiwalay tayo. Sabi ng lalaki, sige, takutin mo ko. Miguel, kino ka kasama? Kay Mami. Aldrich, kino ka kasama? Kay Mami. Okay, tayong tatlo. Sumama tayo kay Mami. Hindi pwede. It's the temptation to doubt on the Word of God, yung unang tinatawag na kasalanan na ganap. Hindi po yung murder.
When the serpent said to Eve, sinabi ba talaga ng Diyos yan? Diba? Alam mo yun ang trabaho ng diablo eh. Lagi niyang paglalagay ng pagdududa ang ating puso. Lagi niyang sasabihin, sinabi ba ng Diyos yan? Baka hindi. O tignan mo, pinagpapala ka naman eh. Na-promote ka pa nga eh. Di ba? Antayin mo. Antayin mo. Na dumating ka doon sa tinatawag na dulo na kung saan, yun ang sinet ng Panginoon sa'yo. And then, you will come back to God. Pero marami ka nang nasayang na mga panahon. Yung kasiyahan na naglilingkod sa Panginoon kasama ang kapatiran, you will miss them. Di ba? Faith is trusting God in the details and obeying completely. Not just the portion you understand or the part you feel like doing. Pag sinabi po nating pananampalataya, ito po ay paglalagak ng ating pagtitiwala sa Diyos. Lahat ng detalye. At sinasabi mo, Panginoon, ako po'y nagtitiwala. Itatawid mo ako dito. Dahil ang sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Di ba? Yung paglalagak ng ating tiwala sa Diyos, inaalis nun yung tinatawag dapat na alalahanin. Ibinigay mo na ka sa Panginoon tapos mag-worry ka pa. Di ba? Ilang beses, nung nagmi-meeting kami, doon kina Chief Ronald, di ba? Ako avid fan ako ni Tulpo eh. Ni Rafi Tulfo, hindi pa siya senador. Grabe, sabi ko siya, kahit nasa labas ako, i-open ko yung radyo ko sa kotse. Nasa shop kami, i-open ko yan. Tuwan-tuwa ako, marami siya natutulungan eh. But one time when Chief Ronald was being subjected doon sa programa ni Tulfo, grabe na, nasaktan ako eh. 2:00 pa lang ng hapon, maririnig ko pa lang yung entrada, patay na yan, patay na yan, patay na yan. Why? Nasasaktan ako eh. Di ba? Kapatiran si Chief Ronald eh. Hindi naman gano'n si Chief Ronald eh. Pero syempre, gusto maging sensationalized, gusto maging viral, pagkakakitaan eh. Di ba? Ano sabi ni Pastor? Let's trust God. Let's trust God. Ano nangyari? Di ba? Pag yun ang nakalaban mo, nakabangga mo, tapos ka na. Pero pag ang Diyos, lalo mong binangga, ikaw ang tapos. Diba? Ang sarap eh. Ang sarap pakinggan na yung kasong yun dismissed. Yung babae pa ngayon na may problema. Kinounter-charge siya ni Chip eh. Nakita niyo mga minamahal, pag ang Diyos kumilos, yung bang sa tingin mo, tapos ngayon, yung mga simpleng alitan, patulpo mo yan! Kaya ang tao lumalakas ang loob eh. Yung mga simpleng alitan, nasisira ang buhay ng isang tao doon sa buong mundo, naalalaman ng problema mo, ng pamilya nyo. Faith is trusting God in the details and obeying completely. The secret to personal change is not willpower. Gusto mo magbago? Hindi yan yung kakayahan mo eh. The secret is to know and face the truth. Dapat alam mo at harapin mo yung katotohanan. You must know and face the truth about yourself, about your nature, kung gusto mong magbago. May problema na nga eh. Kumprontahin mo yung problema. Alam mo nang meron kayong hidwaan sa pamilya. Kumprontahin mo. Don't live in denial stage. Diba? Diba? Yung mga kababaihan eh, i-deny pa, may nararamdaman eh. Hanggang sa lumala na lang. Kaya nga, ina-advise tayo, di ba? Magpa-check up na. Punta na sa doktor para malaman at maagapan pa at magawa kung ano yung mga tinatawag na pamamaraan para sugpuin o ayusin ano man ang ating mga karamdaman. Nothing will change in your life until you know and face the truth about our weaknesses, about our relationship, about our successes and failures, and past and future. Nothing change, walang mababago until you know and face the truth. And that truth is found on the Lord Jesus Christ. Alam niyo po ba yun sa aming mga bisita? When the Bible says in John chapter 4, 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life,
And no man cometh unto the Father but by me. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, and according to the riches of His grace. For by the blood of Christ, we set free. Alam niyo po ba yon sa mga mahal naming mga panauhin? Na dahil doon sa ginawa ng Panginoong Yesus, nung siya'y napako sa krus, yung kanyang dugo na nadanak sa kanyang katawan, yan po ang naghugas ng ating kasalanan. Kasalanan na na magdadala sa atin sa kapahamakan. Ano sabi ng Romans chapter 3? For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo rito. Walang itatangi. Lahat po tayo nagkamali, nagkasala, may pagkukulang. Kaya ano sabi ng Roma 6:23? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Yung kasalanan natin, babayaran ng kamatayan. For the wages of sin is death. Pag sinabing kamatayan sa mga mahal naming mga panauhin, ang ibig sabihin yan, separation. There are two kinds of death in the Bible. The physical death and the spiritual death. Pag sinabing paghihiwalay, the physical death, yung ating katawang lupa, pag tayo ay namatay, yung ating kaluluwa, hihiwalay sa ating katawan. And then yung kaluluwa po natin na humiwalay sa ating katawan, hihiwalay sa presensya ng Diyos. Yun naman po ang spiritual death. At yun ang pinakamasakit. Pag nawalay ka sa presensya ng Diyos, ibig sabihin, nandoon ka ngayon sa kapahamakan. You are doomed to hell. Binigyan ng solusyon ng Panginoon yun eh. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Jesus' death on the cross paid for every sin you ever committed and ever will commit. Yung ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, yan po ang nagbayad ng ating mga kasalanan na magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya nga sabi ng Roma 5:8, but God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Bagamat tayo ay makasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Bakit? Kasi nga yung kasalanan na babayaran natin ang ating kapahamakan, yun ang magdadala sa atin doon sa kapahamakan ng impyerno. And the Lord Jesus paid it. He died for us. Kaya nga, napakasimple. Ano sabi ng Roma 19? That if thou shalt confess, sapagkat kung ipapahayag mo, and shalt believe in thine heart, that God had raised Him from the dead, thou shalt be saved. Ganon kabuti ang Diyos sa atin, mga minamahal. Mga mahal naming kaibigan, panauhin, ganon kainibig ng Diyos. He gave His life for you and me. And then Romans chapter 10 verse 13. Kung ikaw ay tatawag sa pangalan ng Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas. Without Christ's forgiveness, we live with guilt and shame. Kung wala yung kapatawaran ng tinatawag ng ating kasalanan na sa ginawa ni Kristo, mamumuhay tayo sa kahihiyan at sa guilt. Kaya nga, believers, Christians, magpaalala sa atin ito. No? Kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon. Saan niya tayo dinala ngayon? Diba? Yung tayo ay sa ating kasalanan, kanyang patawarin, at yung kasalanan na yun, tuluyan niyang limutin. Higit pa yan sa hiwaga. Higit pa yan dun sa wonders of miracle na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya nakakahiya sa Panginoon eh. Hindi natin balikan yung kabutihan niya sa atin. Di ba? Alala ko yun eh. Nangarap din ako eh. Akala ko noon, di ba, may paniniwala tayo na kapag may bulalakaw na dumaan, pwede ka mag-wish, di ba? Have you wish? Sana gumanda buhay ko, sana yumaman ako, sana maging ganito ako. Akala natin, yung mga wishes na yun, yun ang napakagandang pwede magbago sa atin. No. Don't you know,
yung ginawa sa atin ng Panginoon, yung tayo ay Kanyang patawarin, yung ang ating tinatawag na kasalanan ay Kanyang limutin, higit pa yan doon sa hiwaga. Why? Yung kalagayan natin nagmula sa putikan at tayo ay patungo sa kaluwalhatian. Hindi kayang pantayan yun ng kahit ano. Diba? Minsan nag-iisip ka, ba't ganun ang Panginoon? Ba't parang ang bigat ng buhay sa akin? Siguro gumaganti ang Diyos sa akin. Ganun ba tayo itrato ng Diyos? No. Hindi niya ganyan itrato ang kanyang mga anak. Dahil mabiyaya ang Diyos. God's nature is to forgive. Ano sabi ng Isaiah chapter 43 verse 21? Even I am he that blotted out thy transgression for mine own sake and will not remember thy sins. Nakita mo? Yung kasalanan natin, binlat na ng Panginoon yan. At hindi niya naaalalahanin. Ang kasinungalingan ni Satan, alam niyo kung ano, patuloy at paulit-ulit niyang ibubulong yan sa atin. Ginawa mo na naman yan. Sabi ko sa iyo hindi ka ligtas. Hindi ka Kristiyano. Don't you know, mga minamahal, yung struggle na nararamdaman natin, that is the evidence that we are a child of God. Alam mo ba yun? Yung struggle na nararamdaman mo, palatandaan niya na ikaw ay ligtas, ikaw ay mananampalataya, ikaw ay Kristiyano. Why? Tignan nyo Nung wala pa tayo sa Panginoon, di ba? Sanay tayo mamuhay sa kalikuan Di ba? May bisyo tayo. Pero nung ikaw ay naligtas dahil nalaman mong mali yung pamumuhay na meron ka, nakikipaglaban ka. Di ba? Hindi, bawal na sa amin to Dapat umiiwas na ako sa paninigarilyo Pero bakit ganun? Bawal sa amin to Hindi na dapat ako namumuhay sa alak. Hindi dapat ako namumuhay sa sugal, di ba? May paglalaban na ngayon. Kasi meron ka ng Holy Spirit. Idinidikta sa'yo. Mali kasi yan No? Kaya nga every time na nararamdaman mo yan, palatandaan yan, mananampalataya ka. May struggle Di ba? Yung ginagawa mo dati, at ginawa mo uli, pakiramdaman mo, di ba? Masaya ka ba? Hindi ka masaya, di ba? Look at your life. Subukan mo yung ginagawa mo dati, nakalikuan, at ngayon ligtas ka na ginawa mo, di ba hindi ka masaya? Dahil kasi alam mo mali That is the prompting of the Holy Spirit. Kita nyo? He forgives because of who He is. Ganun po ang ating Diyos. If someone has ever told you you're worthless, they are dead wrong. Pag sinabi nilang wala nang mangyayari sa buhay mo, mali. Pag sinabi nilang worthless ka, wala kang kwenta, mali, because you are priceless. Why? We are being bought by the blood of Jesus Christ. Di ba? Tinubos ako ng Panginoon We are valuable because God is our Father and I am His child. Nakita niyo yung ating binanggit kanina, di ba? Who am I to God? Pag yan lang, mga minamahal, gawin mong seryoso sa buhay mo, ipapaalala sa iyo yan. Anuman ang tinatawag na pagdaanan natin, anumang mga sirkunstansya, lagi nating sasabihin, ako'y anak ng Diyos, kasama ko ang Diyos, itatawid ako ng Diyos. Yun Kasi ang tingin mo parang wala nang mangyayari, Satan's lay yun. That's why it is necessary for us to learn the truth before anything happen to change your life. Why? Here's the reason, mga minamahal. Behind every self-defeating habit in our life, yung nagpapatumba sa atin, yung nagpapadapa sa atin, araw-araw, yan yung kasinungalingan na pinakikinggan natin. Nakita nyo, di ba? Aalukin ka ng napakaraming credit card. Di ba? Kasi pag may credit card ka, dahil bumili. Di ba? Hindi, kaya mong bayaran yan. Ganda naman ang sweldo mo To the point, bili ka ng bili. Bili ka ng bili. At ngayon, to the point, bayad ka ng bayad. Bayad ka ng bayad. Yung mga budget mo, para doon sa dapat budgetan, nawawala na. Hanggang sa nabaon ka na. Why? Because yung lies, ang tinatak sa isip natin, matagal pa namang babayaran yan. Sige, nakunin mo na yan. Minsan ka lang magkaroon ng 75 inches na TV, bilhin mo na yan. Minsan ka lang magkaroon ng magandang cellphone, bilhin mo na yan. That is a lie. Diba?
until you are hooked by it. It's Jesus, and because Jesus is the truth, He will always tell you the truth. His word is the truth. Kaya nga, di ba sabi ng 2 Timothy 3:16, all scriptures is given by inspiration. And it is profitable for doctrine. Pakinabang yan sa atin, sa pag-aayos, sa pagtatama, sa instructions, para sa katuwiran. Ano pong sinasabi ng Panginoon sa atin? Why we need always going to believe the truth of God. Here it is, mga minamahal. This is important for have us knowing this truth. Why? Nothing will change until you get the truth in our heart. As long as we believe our lives on the foundations of lies, misconceptions, deceptions, or half-truths, you will never change. Hindi tayo magbabago. Hanggat ang buhay natin, itinatayo natin doon sa tinatawag na mga pundasyon ng kasinungalingan, ng deceptions. Hindi tayo magbabago. But when we face the truth and respond to the truth, then see, our life will begin changes in our life. Why? We need God's truth in our daily. Number one, God's truth helps me to resist discouragement. Alam niyo, kaya kailangan maintindihan natin yung katotohanan ng Diyos. Why? For us to resist discouragement. Sabi ng Galatians, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kita niyo mga minamahal, huwag kang mapagod, huwag kang huminto, sapagkat darating ang araw, aani ka. There are many things that works to keep us from completing our life missions. Ang dami po na nagpapahinto ng ating buhay para gawin po natin yung ating mission sa buhay. Why? Kasi tignan nyo, if Satan can get us to put off our life missions, then he'll try to get us to quit altogether. Kasi pag si Satanas, ang dyablo, tagumpay sa buhay natin, na wag nating gawin yung gusto ng Diyos sa buhay natin na misyon, ang susunod niyan, hihinto ka na. At pag huminto ka na, nagawa na ng dyablo na maging unproductive ka. Ayaw niyang pasamahin ka sa soul winning. Ayaw niyang pasamahin na magkaroon ka ng daily quiet time. Ayaw niya nun eh. That's why the Word of God reminded us always, let us not be weary in well-doing. Sometimes, it seems easier to do the wrong thing than the right thing. Di ba? Tama? Mas madaling gawin yung mga mali kaysa doon sa tama. Kapag tayo ay discouraged, mga minamahal, we become ineffective. Subukan mo. Discourage ka. Nagkaroon ka ng problema. Sabi ng preacher mo, meron tayong Bible study, may dahilan ay, preacher, pasensya na po, medyo masakit yung ulo ko eh. Ineffective ka na. Discouraged ka eh. When we were discouraged, we work against our own faith. Pag discouraged ka, yung pananampalataya, humihina. When we were discouraged, we're saying, hindi na talaga mangyayari sa akin to. That's the exact opposite of saying, I know God can do it because of what He said. Ang laking kontra nun sa sinabi ng Panginoon. Kaya natin yan, anak. Tanungin natin sarili natin, how we handle failures. Kapag ang mga bagay hindi umaayon sa atin, ano ang ating response? Diba, we feel grumpy. When things don't go your way, ano nangyari? You feel frustrated. Pag hindi nasunod yung gusto mo, you start to complain. Diba? Nagre-reklamo ka. Subukan mo. Ano yung mga sinimulan mo na natapos mo na? Diba? Hirap eh. Alam mo yung pagkakaroon ng
ng pagsunod sa programa ng low carb. Ang hirap, hindi ganun kadali, grabe. Nasanay tayo, maraming kanin eh. Kahit walang ulam eh. Tapos ngayon, hindi ka kakain ng kanin, ang hirap. Nothing worthwhile ever happens without endurance and energy. Kaya ang kinakailangan dito, huwag kang titigil. Kung kayo mga nag-aaral, huwag kayong mapagod mag-aral. Kasi, hindi napapagod yung mga nagpapaaral sa inyo. Ha? Hindi nyo ba yan, ha? Estudyante? Kung tingkibot, ang dami mo reklamo. Daming project, daming dapat ipasa, daming gagawin. Yung nanay mo, tsaka tatay mo, hindi tumitigil magtrabaho eh. Para makapag-aral ka eh. Di ba? That's why we need to endure. Nakita niyo yung artist, yung isang sculpture, pukpuk lang yan ang pukpuk eh. Pukpuk ng pukpuk yan. Walang tigil na pukpuk yan. Na kung titignan mo parang walang kwenta, parang walang nangyayari. Pero at the end, makikita mo isang magandang naukit. Ganyan ang buhay natin, mga minamahal. Nothing really worthwhile ever comes easy in life. Walang worthwhile thing na bigla na lang darating sa atin, na ibabagsak sa atin dito. No. You need to work for it. Pagtatrabahuan mo yan. Gusto mo na mataas na sweldo? Work for it. Gusto mo na magandang project? Work for it. Gusto mo na mataas na grades? Work for it. Gusto mo makapasa sa exam? Work for it. Nothing worthwhile ever comes in an easy life. You keep hitting it and going after it, and little by little your life becomes a masterpiece of God's grace. The fact is that the great people are really just an ordinary people with an extraordinary amount of determination. Yun po yun eh. Yung makikita natin mga taong tagumpay, yung mga taong nakita natin na ang kanilang buhay ay umayos, ito yung mga taong merong extraordinary amount of determination. Kasi hindi huminto yan eh. God's people don't know how to quit. Number 2, God's truth is what I need in life because God's truth helped me to resist discouragement. Number 2, God's truth helps me to remember not to focus on temporary success. Ano sabi ng 2 Corinthians 4:18? While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal. Yung mga bagay na nakikita, temporary lang yan, mga minamahal. But the things which are not seen are eternal. Ano sabi ni A.C. Lewis? C.S. Lewis? All that is not eternal is eternally useless. Oh, tandaan po natin ito. It is fatal mistake to assume that God's goal for your life is material prosperity or popular success as the world defines it. No. The abundant life has nothing to do with material abundance. Faithfulness to God does not guarantee success in a career or even in the ministry. Nakita niyo ba yung mga minamahal? Yung pagiging tapat sa gawain, hindi po garantiya yan. Na magiging maigi yung karir mo. Why? Temporary yun eh. Never focus on temporary crowns. Paul was faithful, yet he ended up in prison. Nakita niyo si Paul? Di ba? John the Baptist was faithful, but he was beheaded. Kaya hindi garantiya mga minamahal, yung ating paglilingkod, yung ating katapatan, ang reward po niyan sa eternal. Millions of people, faithful people have been martyred, have lost everything, or have come to end of life with nothing to show for it. But listen, the end of life is not the end. Why? Kapag ang focus mo doon sa mga bagay na temporary, frustrated ka. Pero kapag ang focus mo doon sa mga bagay na eternal, doon sa mga bagay na hindi nakikita, it will last
forever. Yung pera, iiwanan dito yan eh. Yung mga ganang bahay, iiwanan dito yan eh. Di ba? Hanggang dito lang yan eh. Pero yung ginawa mo sa Panginoon, yung katapatan mo sa Panginoon, yung trabaho mo sa Panginoon, wiwidruhin mo yun sa langit. Kaya ang sarap eh, di ba? Na ginagawa natin ng isang bahay kasi bakit? Focus tayo sa eternity eh. Not only that, number 3, God's truth is what I need in life because it helped me to resist discouragement. It helps me to remember not to focus on temporary successes. Number 3, God's truth helped me not to compare my life to others. Amen? Anong sabi ng Ecclesiastes? Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire. This is also vanity and vexation of spirit. Walang kwenta ito eh. Vanity. Maigi ang paningin ng mga mata kaysa sa pagdidili-dili. Ito man ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala. The best step in becoming contented person is to stop comparing ourselves to others. Ang problema, ito po ang ating favorite indoor sport, yung magkumpara. We naturally do it the same. Dapat nating maintindihan, mga minamahal, we must to learn to admire without having to acquire. Kita niyo yan? Pwede ka namang humanga eh. Pwede ka namang mangarap eh. Nang hindi mo na naisin, nagayahin siya sa alam mong maling pamamaraan na kahit magkanda baon-baon ka na. Di ba? Ownership is the only way to enjoy it. Hindi lang po yan eh. Yung pag nagkaroon ka, akala mo masaya ka na. Hindi eh. It is not just a good idea to stop comparing. Why? Because it's a commandment. Alam niyo po ba, utos sa atin ng Panginoon. Anong Exodus? Sabi ng Exodus. Exodus 20:17. Tignan po natin. In Exodus chapter 20, verse 17. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. Huwag daw nating iimbutin. Huwag nating pagnanasaan o pagnanasain. You should not covet anything that belongs to your neighbor. Why? Alam niyo kung bakit? Coveting means the uncontrolled desire to acquire. Pag pumasok na yung espiritu ng covetousness sa puso natin, nandoon na yung pagsisimula nang hindi mo na kontrolado yung desire mo na magkaroon ka. Kaya kahit anong mangyari, gagawin mo. Kahit may masasaktan, kahit may mahihirapan. When we say covet, in a Greek word, it means grab or to grasp, to tightly, so tightly that your hands are tight, you can even let it go. Yun ang ibig sabihin ng covet eh. Yung pag nasa kamay mo na, hindi mo na hayaang pang mawala sa'yo. Hindi sinabi ng Panginoon na huwag tayong mag-desire for something. Turo ng Buddhism yun eh. Di ba? In fact, yung desire po natin ang gagaling sa Diyos yan eh. But when a desire is uncontrolled, it becomes coveting. Doon tayo mag-ingat. When you desire something that is not yours, that is evil. Di ba yung nakakita mo, maganda. Walang nakakita sa'yo, kukunin mo. Doon sumasama eh. Hindi sa'yo yan eh. But a desire is not a negative thing. Hindi po masama yan, mga minamal. Yung ikaw ay mangarap, magkaroon ka ng pagnanais, magkakaroon din ako neto. Di ba? Kami nakapunta kami kay Chief Ronald eh. Talagang ang sarap, no? Relax na relax ka talaga, no? Yung magkaroon ka ng isang room, entertainment room. Ako gustong-gusto ko 'yan, talagang syempre pag pagod ka sa trabaho, you want to relax, gusto mo ng magandang music, 'di ba? Manood ka ng magandang movie, nakakapag-relax eh. 'Di ba? Walang masama na mag-desire eh. Isang araw magkakaroon ako nito. I believe, di ba?
Pero yung desire mo, no? Kinuha mo yung hard drive ni Chip Ronald nang walang paalam, yun ang masama ron. Diba? Hindi nakita ni Chip Ronald yung kanyang projection, nakuha mo na. Yung projection TV. Yun ang masama na ron eh. Diba? Hindi masama po ang mag-desire. In fact, yung desire natin galing sa Diyos eh. Pero yung gawin mo ito ng mali, yun na ang problema. You can't become more like Christ without desiring to become more like Christ. Gusto natin maging katulad tayo ni Kristo, pero wala tayong desire. Hindi pwede yun eh. Di ba? Saan nagsisimula yun? Pag may desire ka, di ba? Lagi kang masaya eh. Lagi kang masayang may kausap ka para sa Panginoon. Lagi kang masaya kapag meron kang bit-bit sa Panginoon. Yun yung desire eh. Nakita si Coach Arman, pag nakikita ko si Coach Arman, every day, hindi pwedeng wala siyang mababahagian. Kasiyahan niya yun eh. Nag-desire ako ng ganun eh. Sabi ko, Lord, gusto ko maging katulad ni Coach Arman. Na everyday, I can talk to people. The root of that kind of desire is in comparing yourself to others. Yun ang problema, yung pagkukumpara. Di ba? Kung naalala nyo, si Candy Pangilinan, di ba? In-interview siya ni Tony. Meron siyang anak, si Quentin. Alam mo, may mga anak na ganon, special child, hindi ganon kadali. Ang hirap eh. Araw-araw mong dadalahin, di ba? At ang masakit nito, hindi lang sa maikling panahon eh, sa mahabang panahon. Di ba? Pero sabi ni Candy Pangilinan, alam mo, sabi ng aking mentor, para ma-enjoy ko ang buhay, maging normal ang pamumuhay namin ng anak ko si Quentin, 3 bagay ang tinuro sa akin ng aking mentor. Do not compete, do not conform, and do not compare. Di ba? Pag sinabi mong, buti pa yung anak ng kapitbahay namin, ang galing yung anak ko eh. Buti pa siya, sana all. When you began to compete, when you began to conform, and when you began to conform, to compare, joy stops. Tumitigil na ang pagiging masaya. Diba? Nagkukumpare ka na eh. You can't have a contented life until you learn not to compare. Hindi ka matututo ng contentment kapag punong-puno ka ng pagkukumpara sa buhay. Sana ako din. Sana all. Diba? Because comparing always leads to coveting. Last, God's truth help me to resist discouragement. God's truth help me to remember not to focus on temporal things. God's truth help me not to compare my life to others. May ibang plano ang Diyos sa akin eh. You cannot compare the sun and the moon. Alam niyo ba yun? Yung kanilang liwanag, hindi mo pwedeng pagkumpare. Sapagkat ang araw sumisikat, ang kanyang liwanag sa kanyang panahon, sa araw. Yung buwan sumisikat sa kanyang liwanag sa gabi. Antayin mo yung panahon mo. Di ba? Stop chasing butterflies. Mapapagod ka eh. Kahabol mo ng butterflies. Di ba? Racket dito, racket doon. Lahat ng tinatawag na opportunity gagawin mo. Ang isang tutubi o ang isang butterfly, pag ginabol mo yan, lilipad at lilipad yan eh. Start cultivating your own garden. Start improving yourself. Start improving your skills. Start improving, and then what? Opportunity will come to you. Yun eh. Pagandahin mo yung garden mo, butterflies will come to you. Lastly, God's truth help me not to compare to others. And then number 4, God's help me never to forget that I am only a manager, not the owner of my money. Ano sabi ng Matthew chapter 25 verse 14? For the kingdom of heaven is a man traveling into a far country who called his own servants and delivered unto them goods. And unto one gave 5 talents, and unto 2, and to other 1, and to everyone according to his several ability, and straightway took his journey. Ano po ito, mga minamahal? Di ba? Alam niyo, nung panahon, wala pang bangko eh. Ang ginagawa ng mga merchants, ng mga magninegosyo, yung kanyang pera, iiwanan niya sa kanyang mga katiwala. Okay. Oh. Aalis ako ha. Meron akong business trip, meron akong business meeting. Iwanan ko to sa inyo.
Asikasuhin yung ating negosyo. Ganun po yun eh. That's called stewardship. It is related to the old word English manager. Don't you know, mga minamahal, that the first law of financial freedom is the law of possession? Everything you have belongs to God. Lahat po ng meron tayo, galing yan sa Diyos. That's why God called us stewards. Stewards of time, stewards of talents, stewards of influence. We are called stewards of our health, stewards of our relationship and our opportunities. Kaya nga kung tayo, nagiging masakitin, hindi mo iniingatan yung ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya wholesome, no? Talagang hindi pwedeng hindi, ingatan ng buhay natin, God called us to be the steward of, or a manager of everything you have. Oh, diba? Tanungin natin, saan ba nanggaling yung ating lakas? Bakit ka nakakapagtrabaho? Bakit ka nakakapagnegosyo? Bakit ka nakakapag-aral? Bakit ka nakakapunta sa trabaho mo? Because God entrusted us health. Where do you think you got your mind to work for it? Where do you think you got the energy to work for it? Where do you think you got the intelligence to work for it? Bigla ka na lang bang naging matalino? Bigla ka na lang bang naging magaling? Everything we have is a gift from God. Hindi po natin pag-aari diba? Lahat ng nasa atin sa Kanya, tinagubilin lamang sa pag-iingat natin. Diba? Sabi ng kanta, kung anuman ang nasain ng Diyos, doon sa ipinagkatiwala sa atin, maramat lamang. Kasi lahat ito galing sa Kanya. Pinagkatiwala lang sa atin. He loaned it to you for a few decades. He loaned it for somebody before you. And He's going to loan it somebody after we die. Pinagkatiwala niya ito sa iyo, doon sa sinundan mo, at kapag wala na tayo, ipagkakatiwala niya pa rin ito. Kaya pag inisip natin, yung pera natin sa atin, tingnan mo, nag-worry ka, naku, baka ma-hold up ako. Naku, subukan mo, kapag ganyan ka ng cellphone mo, sumakay ka ng jeep, sobrang ingat mo, natatakot ka baka hablutin Tama? You worry. Money management is spiritual discipline. God is actually watching how you handle money to see what spiritual riches can trust you with it in heaven. Sinusubukan tayo ng Panginoon kung paano natin i-handle yung bagay na material dito. Para pagdating natin sa langit, sanay na tayo. Kung dito, di ba, masyado kang mahigpit, kung dito parang ayaw nating pakawalan, alam na ng Panginoon, ang ilalaan niya para sa atin. Di ba? When you remember that God is the owner and we are a manager, what is the tendency? We worry less. Why? Because our focus is more of God. Acid test po Acid test po Yung pera sa atin Test yan ng ating pananampalataya Diba, nung wala pa tayong, ang sipag-sipag natin Ang tapat-tapat natin, nung nagkakaroon na tayo, natitest yung ating pananampalataya There are 3 rewards of God as we end this morning. Ano po ito? We are a manager. Ito po yung 3 Kung paano nire-reward ng Panginoon yung ating pagiging katiwala. Number 1, affirmation, promotion, and celebration. God affirms us by saying, good job. Nakita niyo yung master, pagbalik niya, tinanong niyo isa niya servant, naparami niya yung pinagkatiwala sa kanya. Nung sabi ng Panginoon, good job. Napagkatiwalaan kita sa 5, bibigyan kita ng 10. Well done. Diba? Ganun ba tayo sa Panginoon? Pwede ba niya sabihin sa atin, anak, good job. Napagkatiwalaan kita rito sa maliit mong sweldo. Naging maayos ka, naging tapat ka, naging honest ka, naging magaling ka.
it's time for you to promote. It's time for you to expand your business. Ay, yan ang panalangin ko eh. Kasi kung hindi tayo pwedeng pagtiwalaan sa maliit, paano tayo pagtitiwalaan sa malaki? Right? Ganun po ang Panginoon eh. Pag nakita ng Panginoon, pwede tayong pagtiwalaan, then He will says, good job, well done. Then next, He will promote you. God does not only affirms you, but promotes you. Ano sabi ng Matthew 25:21? The Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter into the joy of the Lord. Nakita niyo mga minamahal, hindi lang ipopromote ka ng Panginoon. Number 3, God will be with you to celebrate with you. Di ba ang sarap? Na nakikita ng tao, you are being blessed. Kasi kapartner mo ang Diyos, humahanga sila. Amen? As we end, ako pangarap ko lang eh. Alam nyo, ako kaming mga nagdinegosyo, pinangarap din naming lumaki. Ako pangarap ko yan. Not for myself. Kasi gusto ko magkaroon ako ng bahagi sa Panginoon. Gusto ko maging bahagi ng biyaya ng Panginoon. Mas marami pa tayong maabot. Diba? Nangarap lang ako eh. Magkaroon ako ng makina. Sa pamamaraan ko, talagang ginawa ko lahat eh. Tinurn down ako lahat. Then I let God, His way. Alam niyo, pag pupunta sa amin yung mga tao doon, they will be amazed. Meron akong 3 makinang malalaki. Pag kinukwenta ko, sabi ko, Lord, thank you ha. Nahihiya ako sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa akin. Sa biyayang ibinibigay niya sa akin. Para suklian ko siya ng hindi maganda. Nahihiya ako eh. Yung bang sasabihin ng mga taong dadaan, wow, ang galing naman ng Panginoon mo. Di ba? God is rejoicing because what? Nakikita ng tao eh. Magmula doon sa maliit na pagtitiwala, napagkatiwalaan tayo, bibigyan ka ngayon ng reward. Ipopromote ka. And then God is celebrating with you. Mga minamahal, you will share in God's happiness. Yun ang gusto ng Panginoon eh. No one can serve 2 masters. Hindi pwede. Either you hate one or love the other. Ang tanong, sino ang paglilingkuran natin? Money is a terrific servant, but it is a terrible master. When it masters you, you're always under stress. You're always worried. You're always uptight about it. When you master your money, when it is your servant, it serves you. Then money works for you. Instead of the money working for you. So mga minamahal, mga kapatid, no? Ipaalala sa atin yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Bakit hindi tayo magiging mabuti sa Kanya? Bakit ako hihintong mag-akay ng kaluluwa? Bakit hihinto ako mag-alaga ng mga kaluluwa? Kasi bait ng Panginoon sa akin eh. Imagine yung kalagayan ko, magmula doon sa putikan. Because of what Christ did, I am bound for eternity patungo sa kaluwalhatian. That reminds me. Kaya ang panalangin ko, Lord, yung sipag ko, yung kisig ko when I was a teenager, nung ako'y binata pa, Lord, gusto ko ganun ako ngayon. Kahit matanda na, kahit aged na, gusto ko ganun pa rin yung tenacity, yung zealousness, Lord. Yung pag-aakay ng kaluluwa, yung pagdadala ng bisita, yung pag-aalaga ng kaluluwa, Lord, gusto ko ganun pa rin. Ganyan ginagawa po namin sa Romans eh. Kasi nahihiya ako sa Panginoon. Lagi kong sinasabi sa tao namin, nahihiya ako sa Panginoon sa kabutihan niya sa akin. And I want people also to know the mercy of God, the forgiveness of Christ. So tayo pong lahat tumayo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa biyaya mo po sa amin, kung paano mo ipinaunawa sa amin why we need your truth,
God's truth in our daily living, in our daily life. Sapagkat, Panginoon, kapag alam namin ang katotohanan mo, Lord, hindi kami mamumuhay sa stress. Hindi kami mamumuhay sa discouragement. Hindi kami magkukumpara ng buhay namin sa iba. Hindi namin nanasain, Lord, yung mga temporary things at mapagkakatiwalaan mo kami, Lord. Magiging manager mo kami, Lord. Thank you for teaching us this morning. Habang tayo po'y nakayuko at nakapikit, naintindihan po natin ang katotohanan. Why we need God's truth? Dahil ayaw ng Diyos mamuhay tayo sa worry. Ayaw ng Diyos magkumpara tayo. Ayaw ng Diyos na nakafocus tayo sa temporary things. Gusto ng Diyos maging mabuti tayong katiwala. And that is your prayer this morning. Lord, help me. Help me to know the truth more sa salita mo, Panginoon. You can come. You can come. Lord, napapagod na ako. Napapagod na akong mamuhay sa discouragement kasi gusto kong kontrolin lahat. Gusto ko on my way, not your way. Lord, I give it to you. You control it. Pagod ka na? Then relax. Go back to the place of peace. Go back to God. Dahil sabi ng Panginoon, I will give you rest. Let's go to our family and let's pray. Maging mabuting katiwala, ikaw po ang siyang patuloy na tumulong sa amin, Panginoon, dahil sa kabutihan mo, dahil sa dugo mo na nagligtas sa amin, Panginoon. Nararapat lamang, Panginoon, na ibalik namin sa iyo, Panginoon, yung pagpapala, Panginoon, na aming natatanggap, na ito po ay magbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Maraming salamat po. Ikaw po ang siyang magpala sa bawat isa. Tulungan mo na ito po, Panginoon, ay maging pagpapala sa aming buhay. Ikaw po ang siyang patuloy na maitaas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Let's all stand up, please. And let's sing our offering song. Give it right this time. All our best, God is expecting. Don't waste the chance to be blessed by you. Today is our chance, there's no repeating. We can recapture our wasted. So give it right this time. Honor God through our offering.
right this, these are just not his. These words are true, believe them in faith. The blessings He promises to them will be good. He's given His all, what then have we given? It's not time to waver, no time for favor. So give it right this time. Honor God you are offering. Don't make Him sad this time. These are just not His. So give it right this time. Honor God you are offering. Don't make Him sad this time. These are just not His. So give it right this time. This time. Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruit of all thine increase. So shall thy barn be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Harap po tayo sa kaliwang bahagi ng church. Panginoon, maraming salamat pong muli sa salita na binigay mo po sa amin. Salamat po sa reminder na magbuti kaming stewardess, Panginoon. At sa magang ito, Panginoon, dalangin ko po yung pagkakaloob. Ikaw po ang magpala sa mga anak mo. At ganoon din po sa mga hindi makapagbigay. Pagpalaan niyo po sila, Panginoon, para next time, sila po ay makapagbigay sa inyo. At patuloy namin inilalapit sa inyo yung properties sa left side namin, na in your time, makukuha po namin to, ibibigay niyo po sa amin. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong i-recite ang ating offering pledges. Ready now? Ako'y nagbibigay bilang pasalamat sa nakalipas sa kabutihan ng Diyos sa akin. Ako'y nagbibigay bilang patunay ng Diyos pa rin ang pinakamahalaga sa akin. Ako'y nagbibigay dahil sa pananampalatayang sa hinaharap, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa akin. Do you believe that? Okay, please be seated and you can bring your offering now.
Okay, meron po tayong mga profession of faith. Siya po ay nais magpahayag ng kanyang pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon sa tubig ng bautismo. Lahat po ay magsabi ng Amen. Si Ashley, Cedric, si Kenneth, siya po ay nagpapahayag ng kanyang pananampalataya at pagtanggap kay Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng si June, Juna, at si Princess po, sila po ay masayang tumanggap kay Jesus Christ. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Okay, ating pong tawagin ang ating mga kapatiran nag-celebrate ng kanilang birthday for the month of October. Tawagin po natin si Sister Syra Colantes, si Brother Tony Ochoa, Brother Andre Gabilan, Sis Rose Lamis, Brother Jasper Esto, Sis Rhoda Macalino, Brother Kyle Gabilan. Punta po kayo dito sa harap at amin po Happy kayong birthday. aawitan ng masayang happy birthday song. Okay, dito na po kayo sa harap. Okay, shall we sing a happy birthday song? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, sweeter, sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. The richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, sweeter as the years go by. The richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. Tawagin po natin si Preacher Dante para sa pray. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo. Nagpapasalamat po kami sa mga kapatiran namin na nag-celebrate ng kanila pong kaarawan. Salamat po kay Brother Tony, kay Andre, kay Rose, kay Jasper, kay Rhoda, kay Kyle. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay at patuloy pong pangunahan pa sa panibagong taon na ipinagkaloob mo sa kanila. Makita po namin sila po ay nagpapatuloy at sila po ay nanampalataya at nagtitiwala sa inyo. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, let's all stand up please and let's sing our closing song. Pero bago po yan, atin pong i-recite ang ginawa kong kapartner ng buhay ko ang Diyos. Okay, ready now? Ginawa kong kapartner ng buhay ko ang Diyos. Kapartner ko siya sa aking pamilya, sa aking pag-aaral, sa buhay pag-ibig, sa trabaho, sa negosyo, sa karamdaman, sa kalakasan,